bakla tomboy, bakla tomboy, bakla tomboy. Girl boy, bakla tomboy, bakla tomboy, bakla tomboy. Naguban na po ang duha, oh. Hi guys! So, asa mo taron niya? Well, nami diri sa Outback Cafe, sa The Peak, sa Gmall, Bahada. So, nasaag mi diri sa Outback Cafe kay kuan kanang supposed to be dapat mag-check lang mi sa location kung goods ba siya, but anyway naganahan man mi. Og isa pod shout out ni sa akong best friend nga nag-work diri Yeah, this is a very cool place actually. Tanan ko sa ilahang interior. So, what's our topic for today's video? Bago ta magtakal sa atong topic karon no, kay naami gusto na mo i-challenge sa mong kaugalingon. Sure. Yeah, this episode i-challenge na mo ang kaugalingon nga magtagalog mi. Oh my gosh. My gosh, really kay ko hawd magtagalog nga, my gosh, English na lang. Ay Taglish na lang. Taglish na lang. So amo ning gihimo nga challenge. Criteria na to ani. Ang criteria na mo ani is kanang tahay si Kuya magbisaya, siya ang pinakadaghan nga Bisaya nga words ana good kay magbuot ko kung siya i-challenge ako sa iya ha. Oh my G. Oh, ingon na. So siya pod magbuot po siya kung siya i-challenge niya sa ko. Challenge sa atong topic. So ang topic na mo karon guys kay kanang about gani sa yagit-yagit memes din siya. Yagit-yagit memes. O kanang unsay nimo nga nakaingon ka nga pobre jud mo. O unsa pod nga time nga nakaingon ka na medyo nakalingkawas ka. Sige. Okay. Unang tanong. Okay, yeah. So yeah, paano mo nasabi or na-realize mo na ganun tayo kahirap dati? Okay. Yeah. If I remember correct, hindi sa simula pa lang kasi, oh my gosh, ang sama. Oh! 1 point. 1 point. Oh my gosh. Sa simula pa lang, hindi ko alam na poor tayo kasi nakatira naman tayo sa village dati. Shout out dyan sa Santo Domingo. Yeah, Santo Domingo, Doña Pilar. Yeah, Doña Pilar. Kasi doon nakatira tayo sa village. Siguro ang isang indications na din na mahirap talaga tayo, hindi natin yung sariling mamayari yung bahay kasi nakitira lang din tayo sa lolo natin. And then, amazing lang kasi that house parang 3 family kami doon. Andun yung lolo, lola, andun yung family namin nila mama, and then andun yung auntie natin sa likod. Then may auntie uncle pa kami sa isang kwarto. So parang grabe, ang daming tao, like daming especially sa atin, madami man tayo magkapatid. So madami talaga, and then so yun. And then I think yung pinaka ko talaga na medyo na talaga ako na parang na-open yung mind ko na mahirap talaga siguro kami kasi one day na walang kuryente. Alam niyo na to guys, siguro na-experience niyo din, naputulan kami talaga ng kuryente. And then some of my childhood friends talaga is nag-ask what happened sa bahay kasi walang ilaw. So hindi mo talaga masasabi ang totoo na wala kilo kasi hindi nakapagbayad. Diba? So, ang sabi ko na lang is that may problema sa natin, sa kuryente, ganyan. Ewan ko kung nag-gets na nila, pero ilang weeks din yun na wala tayong kuryente. O nahihiya din ako ba na, syempre bata, gusto nila maglaro sa bahay. Okay lang maglaro doon during the day, pero sa gabi, alis na kami kasi alam ko na wala talaga. And the only lang talaga doon is may radyo tayo na di baterya. No, nakatira kami sa village, sobrang liwanag ng mga bahay lang talaga namin na madilim and na lang yung sa kandila. And then radyo lang yung pinakinig. Kaya nga medyo lumaki din ako na nakikinig ng radyo AM. Oo. And then ayun yung first memory ko na mahirap tayo kasi hindi tayo nakapagbayad ng kuryente.
Sa'yo? Ikaw? Sa akin naman, actually siguro nung nasabi kong mahirap kami is inuulam ko toyo, tas nilalagyan ko ng mantika. Actually yun, nakita ko lang din sa parents namin. Kasi namulat ako sa parang ganun na yung lalo na pagka yung papa ko walang biyahe, ganun kasi namamasada lang siya that time. Tapos yung mama ko naman din, naglalaba lang yata siya, di ba? That time, sa kapitbahay. Tapos, isa din sa masasabi ko, kapag pinuntahan ko yung mama ko sa mismo kung saan siya naglalabada. Tapos, parang parang inabutan pa ako ng pagkain. Oo, sa Santo Domingo, oo. Yung bahay lang yung maganda. Kasi nga, di ba, dahil kay tita. Oo, kompleto lahat. May VHS, oo, may TV. Kompleto lahat yun, guys. So, yung pamumuhay lang namin. Yun lang yung nasasabi kong kahirapan. Yun yung nakamulatan ko nun. So, grabe talaga dati, no? Yun na-mention mo na yung mama natin na naglalabada. Grabe si mama. May one time din na remember ko sa kakalabada niya ba, ano yan sa Tagalog, yung na-faint siya. Kaya mo nahimatay siya. Nahimatay siya. And kasi sobrang fatigue na din talaga niya. And then may mga times din na I remember ko talaga na naglalabada siya tapos hindi dahil agad binabayaran. Tapos ang gina-ask niya na mag-ask na magtanong kung may bayad na ba or gano'n. Ako, pinapuntahan ko ulit yung bahay na pinaglabhan niya. And then, ako, nahihiya talaga ako. Kasi magkatok ka doon, mag-ayo-ayo. Gano'n. Tapos, kung meron na ba, tapos paminsan wala pa kasi naghihintay pa siya ng kanyang husband na mag-uwi. Tapos minsan yung binabayad kay mama, bigas. Bigas or ulam yung binabayad. Kapag walang cash. So parang enough na sa atin yun, di ba? Parang yun na yun naging namin eh. Basta may makain lang. May mas makain mahirap lang. tayo noon nung umalis na sila nanay at tatay, di ba? May times din na may sarili na silang bahay. Ang naiwan doon is yung mga families na lang. Oo, yung mga kapatid na lang ng mama ko, mga pamilya nila, mga pinsan ko, syempre kami din. And then yun na time na hindi na talaga nakapagbayad ng kuryente. Yung wala na silang lolo at lola. Oo. Doon din kasi na time, di ba? Parang pinapadalhan pa sila ni tita dati. Yeah. Oo. So parang halos libre na rin yung pagtira namin doon. Yung pamumuhay lang, kumbaga, lang talaga. Minsan kanya-kanya kasi. Oo. Hindi nga siya malaki eh. Maliit lang siya, parang mga 200 square meter lang siya na bahay. Pero maganda. Kompleto lahat ng gamit. So yun din yung time na nasabi ko rin dati, akala ko mayaman kami. Tapos doon ko na-realize din na mahirap talaga kami nung lumipat na kami ng bahay. Yeah. Do you still remember anong edad natin lumipat? Parang grade 5 ako noon. Lumipat tayo sa... grade 4 ako noon. Sa squatters, sa 12 high. Sa 12-13. Walang masama sa squatter area ha. Walang masama. Pero... proud kami doon. Yeah. Ang bahay namin to set the setting is, ang tawag natin doon is bye-bye. Bye-bye ang tawag natin doon kasi ang baba ng bahay natin is dagat talaga. Dagat na. Yeah. Wala kaming tamang palikuran. Isa tayo sa mga polluters. Yeah. Kasi walang matinong CR. So, babawas, diretso agad sa dagat. So, doon ko din na-experience and grabe yun yung experience natin kasi pag mag-CR ka, sala yan siya sala. Parang may makeshift na CR lang but ang ginagawa is parang may hole, hindi, yung parang butas lang siya na nilalagyan na ng kahoy kapag mag-CR kayo, open mo lang doon and then palabasin mo yung iba. Sabihin mo, mag-CR ako and then ayun, dapat wala nasa labas. Yun yung ma-remember ko na and then shocking talaga siya for me kasi hindi kahit na doon tayo sa village at may sariling tamang palikuran compared sa natin. Nagbukod na kami. Ilang years nga tayo doon sa
Ano ako hanggang Until fourth year, high school. Hanggang graduate. Pero nung time kasi nun, guys, medyo nakaano na kami nun eh. Yung palikuran namin meron ng may bowl na. Nag-improve naman siya. Kumbaga, Over tapos time. yung baba din namin meron ng ano ba tawag doon? Septic tank ba yun? Septic tank Oo, sa baba. medyo nag-improve naman. Yeah, pero kasi ilang years din yun yung ilang years din naman. Sanayan lang talaga. Doon na talaga na feel na parang para tayong badyaw. Sorry sa mga pero Hindi, walang masama doon guys. Kasi doon ko din na-experience yung mga lakal. Oo, kasi nga, some of my friends, mga kababata, shout out dyan, ganun yung gawain nila. Hindi naman sa pag-ano kasi walang makaan ganito. Kasi meron namang nakatira doon na nakakaangat din. Pero yun lang talaga yung kumbaga trip, parang ganun. Tapos kapag mababaw yung low tide. Low tide, sabihin na natin low tide, doon na kami umaatake. Kapag bahay nyo, tapos ilalim dagat, hindi may iwasan. Kapag naguhugas ka ng plato, may nasasamang mga kutsara, mga ganun. So nangangalakal kami. Doon ko na-experience yung pangangalakal. Tapos pag naibenta namin yun, yung sa pagkain, Laro. kumbaga sa din namin yung parang hantak. Di ba? Parang ganun. Kasi nga, mga bata pa kami noon. So, parang nag-grow kami sa ganung setup. So, na-realize namin na mahirap talaga kami that time. Pero hindi naman wala kaming, proud kami kasi kung hindi namin na-experience yung ganung bagay, hindi namin ma-appreciate kung anong meron kami ngayon. Yeah. Oo, yun. Natuto akong lumangoy, syempre. May kasi doon, di ba, bahagi, kantil. Oo. Madami din akong beses muntik ng malunod. malunod. Kasi yung kantil sa amin na yun, daungan ng barko dati. Tapat mismo ng bahay namin. So, doon siya na part na malalim siya. Kaya, nung time na din nun, doon din ako natutong lumangoy. Na-experience ko na nalunod ako na sa ilalim ako. Tapos may nangingisda. Tinignan lang ako. Oh my gosh. Oo, tinignan lang ako. So, ako nung para akong naglakad sa ilalim. Hanggang sa nakalagpas naman ako, nakatawid ako sa kabila. Papasintabi lang. So, I think it was one of the days, mga lakal ka sa silong. Hindi maiwasan yun, guys. May mag-CCR sa taas and then doon maglakad ka. Oh my gosh, I can't. Kasi hindi lahat ng doon na may septic tank na siya. Oo, hindi lahat. Hindi lahat. Ako natutong ng mga shells, kumuha ng mga shells, may mga barkada din tayo, marunong din sila, di ba? Shout out sa inyo dyan. Mga childhood friends namin. Westlifers. Oo, Westlife fans. Tapos doon din ako sa sobrang hirap natin, parang natuto akong yung manghuli ng isda. Tapos, pagka wala tayong food, pag wala kaming ulam, nanghuli kaming isda, talangka, pa ba, mga shell. Yung kahit makikita mo lang sa tas alam mo yung natuto din ako yung sa bato, tas may maliit na butas. Ginagawa ko dyan, binubuhusan ko ng asin. Asin, yeah. Maya-maya, nalabas na yung pugita. Namin na-realize na mahirap pala kami. Yeah. Tapos, ano pa may ibang experience mo like, nung nag-aaral ka ganun? Siguro, yung baon namin, I think I can leave 5 pesos. Yeah. Grade 5 and grade 6 ako. Ganito kasi yan. Whole day, di ba, yung klase. Sa umaga, ang baon ko is 5 pesos. And then sa hapon, it's either 2 pesos or 3 pesos. So, yun, just to think of it ngayon anong mabibili mo ng 5 pesos? Yeah, and even noon, mahirap din kasi may mga kaklase ako ng baon nila is 10, 15, mga ganyan. Ako talaga parang, wow, 5 pesos. And then, mahirapan kasi madami din tayo magkapatid. So, madaming distribution ng kanilang, ng ni Papa kasi ang tatay natin is driver lang. Until now, nagda-drive pa rin siya.
So, yun, sobrang hirap. 5 and 8 pesos. 8 pesos lang ang lahat ng ano natin per day. May mga times nga na wala talagang baon, di ba? Basta makakain lang sa bahay, uwi lang. Okay na yun. Ikaw, magkano ang baon mo? Parang sino lang naman 5 pesos nung kinder ako elementary. Kinder hanggang elementary siguro medyo umangat lang siya nung elementary, mga mag-grade 6 siguro. Parang 10. Oh, 5 sa umaga. good for you. Pero hindi pa rin enough yun. Minsan nga ang ginagawa ko, naalala ko guys, ito lang may naalala ako funny moments. Nice. Hindi naman sa grade 4 ako. Siyempre, yun yung time na parang naging binata ko. Bigla na ako kasi every recess, may pagkain ako. Nakalibre. Oo, may juice, or tinapay, or chichirya ba, or popcorn. Di ba uso dati popcorn, nakabalot? Oo. Tapos ngayon, nabigla ako, may isang sulat dumating sa akin. Siya, kaklase niya. Grade 6 siya, grade 4 ako. So, inutusan niya yung kaklase niya. Binigay niya sa akin yung sulat, tapos sinabi niya doon naglahad siya ng feelings. Which is sobrang blind ko. Kasi nabasa ko noon, parang sinasagot na niya ako. Hindi naman ako nanligaw. So, kinausap ko yung isang kaibigan. Tapos sabi niya, sige na, parang makalibre ka, ganito, ganyan. So, nalaman ko na siya gumagawa ng sulat. Ginamit lang yung pangalan ko. So, ayun, nakalibre nga kami. Mga ilang araw din yun, guys. Mga ilang araw din yun. Ikaw talaga yung nagsulat. Hindi nga ako. Shout out sa'yo, Jessa May, Hindi mo rin bet yung student teacher. Hindi. Sa totoo lang, naging kami. Hanggang sa nag-grade 6 ako, patuloy pa rin yung communication namin, pero wala kaming typical na about romance, something. Kasi nga, yung bata pa yung pag-iisip, parang crush, ganun lang. So ngayon, ang nangyari, in real life, naging kami. Yun yung naging ko, first love, charot. Oo, dahil kay Jessa May. Drop name. Yun yung so, doon ako namulat. Nag-start na ito palang sinasabi nila. Feelings. Oo, para ito pala yung sinasabi nilang love, magjowa, ganun. Pero sa amin kasi, medyo bata pa kami noon, siya din, kasi nga, wala pang mga idea, mga something, mga romantic, mga ganun. So wala lang, typical lang pag nagkikita, usap, ganun. Nabigla lang talaga ako kasi nga may dumadating na pagkain sa akin while recess, ganun. So bigla ko yung papers, yung quiz ko, perfect na. Yung pala sinasagot na niya na dun sa kinokorek na niya. Oo. So isa din yun yung time, grade 4 ako. So parang din siya. Sana all na lang. So balik tayo, So realization mo or mga bagay na gawa mo dahil sa kahirapan natin? Yeah, oh my gosh. That's so intriguing question. Pero, hindi ako proud nito pero out of kahirapan lang talaga. Like, it was when I was grade 5 Kasi nga, di ba, kapag before kayo di ba may mga requirements sa klase na dapat, I remember ko doon parang may folder doon na dapat nandun yung mga bond paper and all, ganyan. Naka-comply naman ako pero hindi siya tulad ng ibang kaklase na yung parang maraming like iba't ibang kulay, pero nagnakaw ako. Oh my gosh. Shout out pala siya. Bakit? Sino nanakawan mo? Nagnakaw ako ng bond paper ng kaklase ko. I remember ko yun, nalaki kasi nahuli ako. Kasi inggit talaga ako sobra. Like, yung buong bond paper, yung siya, yung parang siguro 24 sa isang pad na bond paper. Meron siya noon. So, ewan ko for some, siguro wala, siguro ko na lang, make sense ko na lang na mahirap talaga, wala talagang pambili. And, ayun, kinuha ko siya, yung bond paper, na set niya sa folder niya, sa plastic envelope. Nilagay ko sa akin. And then, ayun pala, later that day, naghanap din pala siya. Binuksan niya yung mga iba't ibang Tapos nakita niya yung kanya. Yung papel niya. Nakita niya yung bond paper niya na nasa ko. Folder. Ayun. Envelope. Kinonfront niya ako. Hindi ko na ma-remember kung sinumbong niya ako sa teacher. Nagmamang-mangan ako noon. And then, narealize ko na ayoko na ng ganitong
Ganun ka talaga sarili. Ayoko nang maging mahirap, ganyan. Magsisikap talaga ako na para hindi na ganin nun magnakaw ulit. Sorry talaga. I don't know if I said sorry, pero at that time, at very young age, okay, hindi mo man talaga na mag-sorry ka or maging defensive ka naman talaga. So, shoutout sa classmate ko na. Gusto may libre ka. Libre kita. Libre kita ng bond paper. Isang rim na talaga. Wow. So, yun yung parang naano ko talaga. Isa sa mga instances. Pero yun lang naman at na-remember ko na nag-ano ako ng sa ibang tao. Kasi meron naman din sa atin, nagkukupit naman din tayo sa... Ay, oo. Hindi maiwasan yan. Lalo na't kapag kasi sa sobrang dami naming magkakapatid, 'di ba? Hindi maiwasan na kapag humihingi ka sa sa mama, sa papa namin. Ilan ba tayo? Wait, just lang. To clarify kami, siyam kaming lahat. So, dahil madami kaming magkakapatid, hindi lahat na po-provide. Siyam tayo, pero hindi naman lahat ng kapatid nandoon sa isang bahay. May isang ate din kami na kinukup din ng nanay at tatay namin. Meron ding iba na sa ibang sa relatives namin na lumaki. Siguro mga sa isang bahay tayo mga 6, 7 tayo sa nag-hati-hati. Grabe din yun dati. Kaya nga. Yung kung yung ginagawa namin dati, remember yung pag kumakain tayo, the only way para makakain ka ulit is kakain ka ng mabilisan. Kain ka mabilisan para makuha ka pa ng makaulit ka pa ng ulam. Makaulit ka pa. Kasi sa na-remember ko dati sa kahirapan natin, yung itlog, scramble egg. Alam mo yung pizza. 'Di ba pag sa pizza, 8 pieces or 6 pieces. Sa amin, siguro aabot ng 10 piraso yan or more than, depende po sa paghati. So, ginagawa namin, kaya makadami kami, kakain kami ng mabilisan para makabalik kami. Kawawa yung nakuhuli. Kasi pag nahuli ka, wala ka nang ulamin. So, isa din yun na talaga struggle sa amin dati. Pag sinabi talaga nilang kain ka na dapat, wala na mamaya kasi hindi mo ma-expect na meron pa yung may matitira pa. Matitira pa kasi ubusin talaga yan. Kasi hindi naman talaga, ginagawa din natin, kumakain na lang tayo ng madaming kanin. Oo. Tapos one time, pag mantika ng baboy. Oh yeah. Sobrang sarap. with bagoong, 'di ba? Masarap din 'yan. And then yung din siguro na sobrang hirap talaga natin kasi may kapitbahay tayo na naglelechon sila, negosyo nila. Oo, lechon yan. And wala talagang ulam that time, may kanin. In fairness din naman sa atin, mahilig tayo magkanin kahit na walang ulam, basta may kanin okay lang. Ang that time kay syempre, naglilechon sila and then, ang ginagawa sa kasi nila, parang binubutasan nila lechon para lumabas yung parang juice ng lechon. So, ang ginagawa namin, I think may barkada din ako. Kuha ng parang baso, lalagyan, nakaabang na doon. Yung sa lechon para yung sabaw ng lechon, yun yung pangulam. Oo, sinasabaw. Yun na yung inulam. Ganun, no? Grabe din yun. Grabe din. Tsaka yun na nga, yung sa unang, sa previous episode nga namin na nabanggit namin na yun na nga, madami kaming utang sa tindahan, ang haba na ng listahan, tapos yung ending pa minsan din na kami pinapautang kasi may balance pa. Kaya yun yung realization talaga sa amin na mahirap talaga kami dati. So, ayun na, yun yung naging experience namin dun sa sa unang naging namin. Simula nung umalis kami dun sa bahay ng So, after nun sa Jasa, di ba lumipat na naman tayo? Lumipat kami NPA kasi kami, no permanent address. Oo, naging NPA, no permanent address. Madami talaga kaming na tirahan, iba't ibang, although within Davao City, pero iba't ibang lugar. Kasi yun nga, sa mga different situations din. So yun, first tayo sa Dio Pilar, Santo Domingo. Second is sa Jasa. Next, saan na tayo? Sa Ilang. Ilang. Grabe din doon, no? Grabe. Oh my gosh. Yun yung pinaka-worst ko na na experience. High school na ako nun.
Kasi alam mo yung kung gaano kami kahirap dati, nung nasa Jasa kami, which is nasa mga elementary, mas pa yun kasi nga, walking distance lang din yung school. Oo, kung saan kami nag-aaral. Sa Jasa dati. Sa Jasa. Pero nung lumipat kami sa medyo malayo siya, tas high school na ako noon, doon ko talaga nasubuang mag 1, 2, 3. 1, 2, 3, that means, alam mo yung sasakay ka ng jeep, doon ka sa dulo, or kaya sa unahan, para kunwari, pag may nagbayad doon sa pinakadulo, kunwari, bayad ko. Tas maya-maya yan, pag nakasabi ka ng bayad ko, maya-maya uusog ka doon sa dulo. Tapos kapag malapit ka na sa inyo, sabay baba. Oo, tinatawag namin yung 1, 2, 3. Na-experience ko yan kapag wala akong pamasahe, walang may provide, tapos kailangan kong mag-proceed sa school, ganun. Kasi minsan di ba, pag tayo, di ba dati, parang sa atin priority natin yung pag-aaral kahit sa sobrang kahirapan namin that time. Tapos naalala ko din dati talagang wala akong baon. Kumbaga binigyan lang ako ni mama ng pamasahe siguro yun. Siguro ewan ko magkano ba, 10 ba yun? Sa akin, high school days was 15 pesos. 15 pesos. Hindi yung pamasahe dun sa ila. 10 pesos yata yung yung pamasahe nun. So binigyan lang ako 5 pesos pa lang pamasahe nun. 5 pesos pa. So binigyan ako ng pamasahe lang talaga. Wala akong baon, wala akong kaya minsan, ang ginagawa ko, syempre may mga kaklase na ako. Tapos medyo marunong na rin tayong, alam mo yun yung parang kumbaga dumiskarte. Kahit paunti-unti lang ganun. Kumbaga, minsan nga nagja-jamming na lang din ako sa mga klase ko. Kumbaga, para makalibre lang, ganun, makakain lang, ganun. Tapos minsan kinuklose ko din yung medyo, may pera, gano'n. Pero hindi naman all the time ganun. Kasi hindi naman din ako abusadong tao. Kumbaga, iniisip ko rin, syempre, hindi, lang din yan kasi for me, parang diskarte lang yan. Yeah. Oo. Kasi nga, I think isa din yan sa mga lesson, no? Kapag wala kang pera ba and may mga kaklase ka na may kaya din, you will try na i-entertain sila ba, maging entertainer para sila ang maglibre sa'yo. May ganyan din ako na attitude dati na na kahit na sa barkada namin na ako yung wala, i-try ko na ako yung parang maging komedyante, ako yung parang entertainer para kapag wala ako or hindi ako makasama kasi walang pera, nila, mag-ambag sila na ako na bahala sa'yo. Kasi sasama ka lang. Na-try ko yan college. Try. Saan? High school. High school. Naalala mo ba dati sa Jasa, sa ilang na binabaha tayo? Yeah. Grabe yung baha namin ba kasi nakatira kami, although sa village kami, pero for some reason siguro mababa yung sa lahat ng bahay na nandoon, yung na-block, ang bahay talaga natin yung pinakamababa. So, pag umuulan ng sobrang lakas, doon bagsak. Lahat ng tubig bumubuhos talaga doon. Doon bagsak. Doon talaga ako naka-experience ng, my gosh, anong nangyayari sa atin? Kasi madami na tayong gamit na nabasa, ganun. And then, yung, alam mo yun, yung parang sa septic tank na CR, lumalabas talaga yung parang yun. And then, pumunta. And then, ewan ko na, tapos ginagawa ni Kuya is yung kanal, binubungkal niya para maano niya talaga. Yun talaga yung pinaka-struggle. And the only time na din, yung parang wala tayong makain, ang ginagawa nila mama is nagtanim tayo ng talong, ng saluyot. Gulay, oo. Para ma-harvest namin. Kawawa nga yung doon, yung Naalala talong, yung saluyot. Kasi alam mo yung patok na patok talaga siya sa atin. Alam mo yung lang niya? Ano ba tawag yan? Bunga. Kakabunga lang talaga. Yung maliit pa lang. Tapos wala na, maya-maya, niluto na, prinito na, inulam na namin. Tapos may one time kung naalala mo, naalala mo yung manok ng kapitbahay? Ay, oo, no. Oh my gosh. Hindi sinasadya ng kuya ko yun. Dapat kasi, papaalisin niya lang. Kasi palagi doon nakatambay. Hindi nga yung dapat ang babatuhin niya yung lupa. Para maano lang yun, para lumabas lang yung manok. Yung ending, natamaan yung manok. Ayun, tigok. Deads. So, no choice, wala na, inulam. Naging tinola. Tapos, ewan ko lang hinanap ba yun? Parang hinanap yata. Hinanap yata yung... Hindi ko sure.
Hindi ako sure. Basta yun talaga yung naalala natin. Mas struggle tayo nung nandun na kami sa pangalawang bahay. Kasi nung sa Jasa, madami tayong kapitbahay Oo. and madaming tindahan. Di maliit na tindahan. Pwede naming utangan. Pero doon talaga is Wala. kanya-kanya siya. And then, aside niyan is, nagbabayad tayo ng monthly rent sa may-ari, di ba? Hindi nga tayo usually nagbabayad kasi walang pambayad. Naaway pa si mama dati, Naaway. sinisingil. Oh my gosh, grabe din yun ba? Kasi, din yun yung time, I don't know, this is not utang memory. Pero, yung na time din yung, yung muntik na siyang ipabarangay. Kasi, nakautang siya sa isang, matanda. Kapit-bahay lang din. Understanding naman yung kapitbahay, kahit yung matanda, pero siguro kasi paulit-ulit na siya pumupunta sa bahay. Ginagawa nga yan, paminsan may pinapatahi na lang para yun na yung pambayad. Pero parang malaki-laki din siguro na utang ni mama, and then nagsawa na siya ba na kakapromise ni mama na magbayad siya ganito, ganyan. So ayun, parang na niya sa akin, parang binlockmail niya na ipabarangay. So ako noon na time, kasi nasa college na din ako ba. So yung allowance ko, wala, kuha talaga, slash. Sorry te. Slash talaga yung allowance ko. Hindi buo na re-receive ko. Kasi binabayad sa mga utang talaga namin. Grabe talaga yung na time na halos, and yung, alam niyo yung bulalo sa palengke, or mami, yun yung parang nasasabi ko na ang sarap. Para sa amin, di ba, sa atin masarap kasi na ulam. Special, kasi nung dati, si Ate Mian, shoutout sa'yo, kapag walang pera, pumunta ako sa kanila. Although mahirap din siya, kasi nakatira din siya sa baybay lang. Pero may mga times din na nalilibre din niya kami sa palengke, ganyan. And then, yun yung nililibre niya palagi. Yung mami na special, yun yung nafe-feel ko na, grabe, may konting pera na ako. Parang nafe-feel ko na, nakaluwag-luwag. Yun na yung masarap para sa'yo that time. Para sa akin. Yung special mami na, alam mo yung nabibili mo lang sa tabi-tabi, palengke, gano'n. Ganyan. Dahil sa kahirapan. Tapos tawag nito, nalala ko din dati kasi, di ba, mas mahirap tayo nung nandun na tayo sa pangalawang bahay. Naalala ko dati yung yung palaging ulam namin. Alam mo yung parang lamang loob ng baka ba yun? Oh yeah. Oo, naging namin yun, parang naging paborito, 'di ba? Kasi nga yun yung mura. Mura lang yun. Yun yung palaging binibili ng papa namin. Tapos pag-uwi niya, pag nakita namin yun yung ulam, naku, sarap na kami nun. Yeah. Special na sa amin yun. Kaya nasabi talagang alam mo yung kumbaga sa amin, parang na yun pinaka-the best na ulam. Kasi usually naging ulam para namin. Para na din kaming kanibal. Kasi lamang loob yung ulam. Sa akin lang, naging thankful lang din ako na naranasan natin yung lahat ng yun. Kasi nga, di ba, yung outcome kasi nun is, konting kasi blessing na natatanggap natin. Parang, na-appreciate natin. Kumbaga, kahit na sa konting lang, di ba? Parang nakikita natin na dati hindi ko kaya to. Parang dati ang hirap-hirap bumili ng ganito. Na-appreciate ba nila? So yeah, eto, last question sa'yo. Paano mo nasabi na na medyo nakaangat na tayo? Siguro nung time na nakatira na talaga tayo sa Old Airport. Hindi naman sobrang kasi hindi din naman. Hindi naman, nakatira kami sa Old Airport. Yun yung pangatlong bahay, di ba? Hindi, Luzville. Di ba? Madami talaga. Actually, ngayon na lang din na masasabi kong medyo kasi nakabili si ate ng bahay sa Deca Homes Mintal. And then doon yung nakatira yung parents namin. Stable na sila doon. Tayo, may mga na din tayo, nakagraduate na ako, may trabaho na din, ikaw din. Nakapag-abroad na rin ako. Tapos, parang recently lang din talaga, hindi naman siya ganun pero yeah, it was really struggle yung na time. Madami na kaming negosyo, guys. Sa totoo lang, pumapatok naman siya, pero yun na nga, kapag nahaluan talaga siya ng mga di ba? Mismanage talaga. Mismanage hindi talaga. Ng business. Humawak, ganun. Talagang mawawala siya. Doon din namin kinukunan ng
kasi konsumo na dapat hindi. Dapat iba Dapat talaga separate. siya. Separate talaga siya. So, yun. Yung sa sa Deca Homes, ikaw, ano naman yung time na na-feel mo na medyo nakaluwag-luwag na tayo sa buhay? Siguro yung hindi ko naman masasabi na medyo nakaluwag-luwag kasi nagsakripisyo din ako. Nag-abroad din kasi ako. So, yun yung siguro time na medyo nakaluwag-luwag. Kasi kahit papaano, nakapagpadala naman ako, kahit kakarampot, ganun. At least may naiambag ako. Siguro talaga yung nag-work na tayo na yun, naka-feel tayo na kumbaga, medyo may pera na tayo nare-receive. Doon ko na-appreciate na kaya ko nang bumili ng ganito, kaya ko nang bumili ng Jollibee, which is dati, tuwang-tawa kami kasi may nakikita kaming, ano ba tawag doon? Bucket or plastic ba yan ng Jollibee? Tapos pag bukas mo, tuyo pala yung kahit ulam. sa ice cream, di ba? Sa ice cream. Tapos pag pag sa handaan, masaya na tayo. Pag may handaan tayong may pansit, may soft drinks, yun yung palatandaan na na sa amin na may pera. May pera pag may soft drinks saka may pansit. Which is ngayon, is parang common na lang sa atin na ulam. Soft drinks, anytime, pwede natin mabili. Pwede natin inumin. Tapos ngayon kasi, kaya recently din, simula nung nakapag-abroad ako, ganun. Doon ko din na yung na-spoil yung sarili ko. Like, pag lumalabas din ako doon sa sa Saudi, ganun, nakakapunta ako ng kainan na dati hindi ko natitikman. Mahirap, kumbaga sa akin, parang siya, kumbaga, mahal na para sa akin yun, that time, tapos nakapunta na akong fast food, ganun. Until sa nung nakauwi na ako dito, hanggang sa ngayon, doon ko masasabi recently na, parang na kami, malayo pa, pero malayo na. Kumbaga, medyo nakakaangat na kasi ako, na rin, hindi pa ako stable sa life, but, tawag nito, nagsimula na ako na bumukod, ganun. So, nagsumikap na ako, may trabaho ako ngayon dito. Tapos, yun nga, parang recently. Recently lang din. Same din. Recently lang din. So, anong point ng discussion natin? For me, the point is, hindi hadlang yung kahirapan talaga. Kumbaga, hadlang sa mga pangarap mo, hadlang sa sa mga, kasi kung sa akin lang may iba kasi na, kumbaga, mahirap talaga sila simula nung una. Parang sa kanila ay, kontento na ako, ganito na lang trabaho ko. Hindi kumbaga, kontento na sila na kung yung kinakain nila simula noon hanggang ngayon, ganun pa rin. Yeah. Kumbaga, wala naman akong binabas na pagkain like yung mga sardinas, ganun. Kumbaga, kung kaya mo namang i-improve yung sarili mo, ganun, gawin mo. Kumbaga, magsumikap ka talaga until na magkaroon ka ng sarili mong pamilya, hindi mo maipapasa doon yung responsibilidad sa magiging anak mo. Isa din yan. Hindi nila makikita na, ganito lang pala pamumuhay ng mga magulang ko, so ganito na lang din kami. Yeah. Kasi nga yung parents namin, papa ko, driver, na masada lang. Mama ko, labandera, until sa naging dressmaker siya, nananahe. Tapos ngayon, recently, si kuya, ayun na, nagkaroon kami ng shop. Nagkaroon kami ng shop, tapos turn over na namin doon sa mama namin. So parang medyo naging naman na yung din nila, naging stable kahit papano. Tapos kami, may kanya-kanya na rin kaming life. So yun na nga, kumbaga, wag mo sabihin na hanggang dyan ka lang. So etong episode na kasi ito, kumbaga inaano lang natin. Kumbaga, binabalik tanaw. Binabalik tanaw na lang namin yung kung paano kami nagsimula dati na yung sa kahirapan hanggang ngayon na lumaki kami. Kung ano yung nagiging namin. Ano yung magiging humugugot namin, ang mindset namin na parang kailangan namin magsumikap kasi ayaw namin ganito din yung Kasi na-experience din talaga natin yung lowest of the lowest. Tapos tawag nito, walang mali sa pagiging mahirap. Yeah, wala talaga. Wala. Kasi doon mo ma-appreciate lahat Kumbaga, konting bagay, may matanggap ka or wala. Parang feeling blessed ka na rin, di ba? Yeah, yun lang din yung masakit. I mean, I'm not trying to pero may mga times naman din na hindi natin na iisip ba yung napagdaanan natin. Na dapat maging appreciative tayo. Ano mga sakripisyo namin. natin.
na ngayon ma-feel din tayo minsan na kahit na umangat-angat na tayo, pero parang mahirap pa rin. Kasi parang hindi pa rin na-appreciate. Parang hindi pa rin na-appreciate na ganun. Pero, yeah, tama din yung sinabi mo na malayo pa, pero malayo na. Malayo na. So, yun din yung ano natin. I think yun yung parang takeaway natin. Takeaway namin talaga. Na hindi talaga hadlang pagiging mahirap para magsumikap sa buhay. And I think, gawin mo na lang motivation. Oo, gawin motivation yung kahirapan na... Kasi sabi nga nila, di ba, hindi mo kasalanan if pinanganak kang mahirap. Kasalanan mo if namatay ka mahirap. Kasi wala kang ginawa. Oo, yun yung inaano ko, pinipinpoint ko talaga. I think yun din yung yun din yung advantage kapag galing mahirap kasi na-appreciate mo yung maliliit na bagay. Yeah. Whereas kung pinanganak ka na, meron ka na ba, ang siguro mahirap lang doon pag gano'n na sitwasyon is kailangan mong i-maintain. And paano kung hindi mo ma-maintain, hindi mo ma-experience, di ba? Madi-depress kasi ka. Hindi naman... sa atin ngayon, parang, okay, napagdaanan ko na to, okay lang yan. Makakaya ko yan kasi nga dati maano natin, di ba? Kasi hindi maiwasan, especially kung mag-uusap tayo ng mga bagay-bagay, di ba? Yung mga natin, pamangkin natin, or even yung mga younger siblings natin, mako-compare natin dati yung gaano tayo din sila. Thankful naman kami na at their age, hindi nila na-experience yung hindi masyado nila na-experience compared sa amin na time. Kaya paminsan, sorry na din kung may mga times na sasabi kami ng ganito kasi na-experience din talaga namin. Mahirap and talaga. Yung parents din naman natin, masasabi, iba din yung na-experience na-experience din natin. So yun nga, hindi talaga may iwasan na mako-compare. Ba't kayo nagre-reklamo ng ganyan? Dati kami nga ganyan, di ba? Wala kaming makain ganyan. So may mga times na talaga kasi hindi talaga may iwasan na ma-compare. And I know, may sarili din silang struggle ngayon sa kanilang generation. O iba din yung struggle natin. Hindi naman natin nire-regret na mahirap tayo at galing. Kasi yun nga, masaya. Mas na-appreciate natin mga maliliit na bagay na dumarating sa amin, maliliit na blessing. Yun talaga. Pero hindi naman namin inaano yung mga mayayaman dyan na namulat na sila na may kaya talaga. Hindi naman kasalanan nila kung mayaman sila. Kaya nga. Kasi yun na nga yun, hindi natin alam kung yung magulang nila, ganun din kahirap dati pero nagsumikap. Kaya yung mga anak nila ngayon, nakukuha nila kung anong gusto nila. Kaya nga, hindi din nila kasalanan na naging mayaman sila kasi nga, dahil din yun sa mga magulang nila na nagsumikap, di ba? Kaya, kung ikaw din, kung kayo din guys, yun din yung gawin nyo. Kaya, appreciate nyo din kung anong pinanggalingan nyo. Para kapag ka nagka-pamilya kayo, may bigay nyo na rin yung gusto. I think yun na yun. Madami na tayo na share. Mag-stop na tayo, mag-Tagalog. Sige, mag-stop na tayo. Kapoy na yung kaayo. Oh my gosh. At least, nakaya ni Kuya. Congrats. We're here at Outback Cafe. So, we ordered cappuccino, hot cappuccino, and hot Americano. So far, okay lang siya din dito. Yung I'll be honest, hindi naman siya ganun hindi siya super special yung lasa ng cappuccino for me. Masarap naman siya. And then the pizza as well. So we ordered Sicilian pizza. What's your rating for the pizza? Pizza for me, ganahan ko kay dili gahi ang iyahang sa tawagan na yung crust. So for me 8 out of 10 siya. Okay lang po sa kuwang lasa. Okay. Ako kay 7 out of 10. And imong Americano? Americano, for me mild siya kay medyo isog jud atong kinainom, di ba? Americano, ice Americano or nga kape. So for me 7 out of 10. Okay. Yeah. But the place is very cool. Like nasa sila bean bags na inani na pwede ka magtambay, especially magparkada mo. And maglisod ka o maglisod na kang tindog, kailan nakahigda. Nakahigda dire. Napod sila duyan-duyan na style. Duyan na style. So, they have a very unique, I would say, unique place. And kind of industrial po. The black colors, interior, and the lights as well. It's very
ano siya, It's very cozy food siya. Yeah, cozy feeling. Mm-mm. And the staff are very friendly. Friendly. Tapos kanang ano po, tawag rin shout out to them. Yeah, Sa ko ang shout best friend out. po na si Sang namin diriya sa ilang store. Yeah. Kung kasi gusto nga kanang naay nindot nga ambience or unsa ba, pwede mo makatambay diri magkuan lang mo mag-order lang mo kanang coffee bar unsa ba pika-pika Kung masaag mo sa Gmall, Gmall. hapit na lang mo diri. Hapit mo diri. Especially magbarkada mo or pwede ra pud ikaw ra isa pero nindot pud jud diri magtambay diri na area. Diri na area. 4th floor sa The Peak sa Gmall. Kung masaag mo diri, ani mo diri sa Outback Cafe. I think that's it for this episode. Thank you guys Salamat. for tuning in with us. And I am Pao. And I am Yandi. So Not we are so- not so typical siblings. The podcast. Girl boy, bakla tomboy, bakla tomboy, bakla tomboy. Girl boy, bakla tomboy, bakla tomboy, bakla tomboy. Naguban na po ang duha, oh.